Mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. So for today, quick update lang kasi maraming tanong ang ating mga ka-DIY tungkol kay Demuda. So ayan siya, working naman siya mga ka-DIY. Tingnan natin yung harvest natin for today. O yan, nasa 2.9 kilowatt na tayo. Ay di ba ang ideal ko lang dito is 3 kilowatt. So goods na goods naman yung harvest natin for today mga ka-DIY. Tapos makikita nyo rin yung total na harvest ko na dyan mula nung kinabit ko to ay 118 kilowatt mga ka-DIY. So check natin, grid voltage natin 240, ang output naman ng ating inverter 230 volts. So same frequency, auto adjust pala yan mga ka-DIY. Halimbawa si grid is 60.1, automatic yung output ng ating inverter nag-a-adjust din sa 60.1. So pag tinanggal natin yan, mag-a-adjust yan 60 lang. So ayan, battery voltage natin almost full na yan. Ayan, nawala na, hindi na nag-charge kasi hapon na. Yung 300 plus natin, ayan, mag-charge na yan. Yung 300 plus natin na harvest kasi sa bahay na lang yan napupunta mga ka-DIY. Nakikita nyo load. So load natin, so direkta pinapower yung ating bahay ng solar. So hapon na kasi, ayan o. So ayan, kaya hindi na nagcha-charge yung battery, mababa na. Ayan. Tapos 9% load, version 6 yung software. So yun lang yung harvest, tapos ito wala na. So pag-usapan natin, marami kasi nagtatanong. Ayan, unang question, AC branch nung bahay, paano ko daw na-separate yung microwave, electric kettle dito sa aking solar setup, tsaka yung rep. Mga ka-DIY, may outlet kasi dyan na isa. So yung outlet na yon ay asa na yung ano ko? Ito yon, yung breaker na to mga ka-DIY. Ito yung breaker na yon. Tapos ito naman aircon. Ito yung main sa galing sa Meralco. So nakikita nyo, pinutol ko yung bus bar kasi dati connected yan. So technically, itong tatlong breaker na to, wala na siyang connection sa ating Meralco. So pinutol ko yon. So itong dalawang wire na to, ito yung solar output. So yung solar output ng ating inverter or inverter output, connected na dito sa ating tatlong breaker na to. So ito spare lang naman to. Ito lang talaga, dalawa. So yung solar output natin, doon connected itong dalawang breaker which is sa outlet, yung the rest ng outlet sa bahay at saka ilaw sa bahay. Ito naman, ito yung outlet na pinagkakabitan ko ng high load, microwave, tsaka electric kettle. Ito yan. So connected sila kay Meralco. Galing dito yan, no? Umikot lang yan dito. So Meralco papasok dito, lalabas dito, umakyat dun. Tapos papunta sa aircon at saka sa high load, which is yun nga, yung sa microwave at saka sa electric kettle. Ayan, putol po sila. Kaya hindi sila, ito technically, hiwalay. Ito yung solar, ito yung sa Meralco mga ka-DIY. Pero syempre, meron ding output si Meralco na papunta sa ating solar input ng ating inverter. Yung kulay itim, ayan no, may kulay itim, ayan, papunta yan sa ating inverter. Kasi kailangan natin ng AC input. Kasi ayan no, may AC input tayo dyan, kaya nagbiblink yan mga ka-DIY. So ayun, sana nasagot yung tanong ni sir, paano daw nahiwalay yung high load natin. Ngayon, second question is pure sine wave ba? Ay syempre po, pure sine wave yan mga ka-DIY. Kasi nag-work yan sa ating grid eh. Dapat pareha sila ng pure sine wave. So ipakita ko din, ayan yung ating itong outlet na to connected to sa solar natin mga ka-DIY. Kasi the rest ng outlet natin, except dun sa isa para sa high load, lahat ay connected na sa solar. So ayan po siya, pure sine wave mga ka-DIY, malinis na malinis. So legit po yan, walang dumi, walang spike mga ka-DIY. So malinaw na, pure sine wave. Second question is, third question, may delay po ba sa transfer? Wala po mga ka-DIY kasi 10 milliseconds, hindi nyo po mararamdaman sa bahay yon. Kapag nalobat na yung battery, pag na-reach na natin yung 24 volts, yung sinet ko kasi dito is number 15 na parameter, ay 25 pala.
Pag na-reach na yung 25 volts na battery level, lilipat na po yung ating output sa grid. Tapos kapag nag-charge na ulit ng 26.8 yung battery, babalik na ulit yung output natin sa inverter, mga ka-DIY. So wala pong delay yung pag-switch na yon. 10 milliseconds po kasi yon, mga ka-DIY. Ang may delay po kapag pinatay nyo yung battery bigla. So ayun, mag-hard transfer siya. Siguro mga 5 seconds ata yun, mga ka-DIY. Pero kapag ang transfer natin nalobat yung battery dahan-dahan, so ang function niya po, meron siyang UPS function. So hybrid, 10 milliseconds po yun. Wala, hindi nyo mararamdaman yun, mga ka-DIY. Tapos pang-apat na question, pwede ba walang AC in? So pwede ba walang AC in? Ang mangyayari, off-grid setup lang tayo. Patay si Meralco. So try natin. Patayin natin si Meralco, mga ka-DIY. Kasi ngayon, meron tayong AC input, kaya blinking yan. Ibig sabihin, may naka-standby tayo na AC input. 239 volts. So patayin natin si Meralco. O ayan, patay na si Meralco. Naku, yung aircon sa kwarto. Tulog si Kid DIY. Namatay yung aircon. Yari tayo. Pero bilisan lang natin. So nakita nyo yung AC input natin 0 volts, pero working pa din yung ating solar. Naka-off-grid na siya, mga ka-DIY. Kita nyo, meron pa rin tayong harvest, meron pa rin tayong output. So gumagana pa rin lahat ng appliances sa bahay, except yung mga nakakonect kay Meralco kasi pinatay natin. So ang question, balik tayo, pwede pa siyang gumana nang walang AC input? Ay pwede po. Off-grid setup lang to, mga ka-DIY. Pero syempre, yung sa frequency adjustment kasi ang default nito, di ba, mga ka-DIY, ay 50 Hz. So kailangan nyo rin siya lagyan ng input para mag-auto adapt para maging 60 Hz. So di ba nakita nyo, kanina 61, ngayon 60 na lang. Ay hindi, 60.1. Ay nung pinatay ko yung Meralco, naging 60 na lang siya. Pero ibalik natin. So ayan, nabuhay na ulit. Nakita nyo, 59.8. Nag-auto adjust din yung ating output or yung frequency ng ating inverter kung ano yung input, AC input natin. So ayun, pwede siya sa walang AC input. So off-grid setup, pwede po siya, mga ka-DIY. Ngayon ang another question is, pwede ba kahit walang battery operation? So ito parang grid tie lang siya, sa umaga lang gagamitin, mga ka-DIY. Walang battery, tatanggalin natin yung battery. So pwede po yun. Pwede po yun, yun ang sagot doon, mga ka-DIY. Ngayon, ang nung parameter yun, mga ka-DIY, punta tayo sa ating manual. Ayan ay dito sa ating output source priority. So ang mangyayari ay, di ba nakaano tayo? Parameter number 3. Ayan, naka PBG. Ibig sabihin, PB, battery, grid. Ngayon, tatanggalin natin yung battery. PB lang, tsaka grid. Yan po ay, ito, mga ka-DIY, yung solar first. Ibig sabihin, lahat ng load natin sa bahay gagana sa solar. Walang battery, and then kapag hindi sapat yung solar, saka siya kukuha sa grid, mga ka-DIY. Kasi ayan o, nakalagay dito, solar priority, tapos kapag not sufficient yung power, saka siya kukuha sa grid supply, mga ka-DIY, at the same time. Ibig sabihin, sabay si inverter at saka si grid. So try natin, baguhin natin, mga ka-DIY. So ang pipiliin natin sa parameter number 3 ay OPP03 PB lang. Kasi naka PBG ako, mga ka-DIY. So pakita po natin, papaganahin natin ng walang battery. So ganyan, long press nyo lang tapos down para mapili nyo yung PB. So PB, priority, tsaka grid. So tingnan natin. So ayan, nag-switch na siya. Patayin ko ngayon yung battery, ha, mga ka-DIY, para makita natin. Ay, check muna natin yung output.
naka-priority kasi tayo ng charging yung PB. Nakaset ako sa charging na PB only. Ngayon, patayin muna natin yung battery para makita natin. Nalilipat yung solar natin. Kasi ang nangyari ngayon, ang load natin sa bahay ay pinapower ng AC. Patayin ko yung battery ha, mga ka-DIY. So, ayan, pinatay ko po yung ating battery. Ayan, nakita nyo, nawala yung battery, mga ka-DIY. Tapos yung load natin, tingnan natin. Balik tayo sa main. So nakikita nyo, sabay. Meron tayong harvest sa solar na 200 plus. O ayan o, bumababa siya, mga ka-DIY. Tapos yung load natin 200 plus 10. Sa ngayon, sapat yung solar natin para paganahin yung ating load sa bahay. Try ko kaya maglagay ng malaki. Sapat pa yung solar natin, mga ka-DIY eh. So ito yung harvest natin, nasa 160, 200. Yung load kasi sa bahay nasa 200 plus lang. So kayang-kaya pa niya. Pero kapag hindi na sapat yan, lilipat na yan sa grid, mga ka-DIY, o kaya sabay sila. Try natin maglagay ng load para makita natin kung mamamatay ba yung solar natin o sabay silang gagana, mga ka-DIY. Isaksak ko tong plancha. Ayan o, plancha. So ayan, nagkabit tayo ng 1.2 kilowatt na yung load natin sa plancha. So ang harvest natin sa solar ay 350. Pero yung load natin ay 1.2 kilowatt. Ibig sabihin, grid tie siya, nagwo-work, mga ka-DIY. Sabay po si AC input natin at saka si inverter natin sabay nag-output. So yung 900 watts sorry, excuse me. So, mainit na yung plancha kaya naging 200 na lang. Pero kapag gumana ulit siya, ang nangyayari, nagsusupply po yung solar natin ng 300 watts at yung 900 watts nanggagaling naman sa AC, mga ka-DIY. So, ganun siya nagpa-function as grid tie. So, pwede nyo itong gamitin kahit walang battery, mga ka-DIY. So, sabay, grid tie nga siya. Legit, akala ko kasi magta-transfer lang siya sa grid. Pero ang nangyayari, nakita natin, sabay silang gumagana. 900 nang gagaling kay kay Meralco, tapos yung 300 nang gagaling kay solar, mga ka-DIY. So, namatay na yung ano natin, no? Plancha. Paganahin ulit natin. So, ayan, 1.2. Nakita nyo, gumagana. 1.2. 350 galing sa solar at yung iba galing naman kay Meralco. So ayun. So ayun na, patay yung battery niyan, mga ka-DIY yan, naka-off yung battery. Kita nyo rin naman, oh. So ayun lang. So goods. Pwede ba siyang gamitin ng walang battery? Ay pwede po, mga ka-DIY, grid tie. So kung wala pa kayong budget sa battery, pwedeng pwede. Inverter lang tsaka solar panel ay pwede. So pang umaga nga lang, wala siyang magamit sa gabi, mga ka-DIY. So sa gabi, grid na lang siya talaga kukuha. Wala nang solar. So next, mga ka-DIY, ay sa charging. So buhayin ko na yung battery, ha. So tapos ibalik ko na sa dito. Baguhin ko na ulit to sa PBG. PB battery grid. Ayan, PBG na ulit, mga ka-DIY. So, hugutin ko na yung plancha. So, ayan, balik na tayo sa normal operation. Ayan, bumalik na siya. So, nawala na yung ating AC. Nag-blink na ulit. Tapos, naka-battery mode na ulit tayo. So, yun. Balik tayo. May isa pang tanong, mga ka-DIY, ay pwede daw ba i-charge ng grid at saka PB? Ito kasi siguro yung setup na to kapag lalo magba-brown out, may bagyo. So mahina yung charging natin sa solar panel. Pwede ba natin i-charge yung battery gamit ang grid? Ang sagot dyan ay pwede po, mga ka-DIY.
Andito po yan sa parameter number 5. So, parameter number 5, charge source priority. So, ngayon, ang nakaset up sa akin sa parameter number 5 ay only PB. So, PB charging lang ako mga ka-DIY. Ayan o, yung number 2. OPB. Only PB. So, pwede ba natin siya i-charge ng PB at saka grid? Pwede po. Ayan o, palitan nyo lang PNG. So, solar and grid. Pwede nyo siyang i-charge ng grid lang din. Priority. So, GTG naman. GTD. So, grid priority yan. Pwede naman ito, PB first. Ibig sabihin, i-charge niya yung battery sa solar. Pero kapag hindi pa siya na full charge sa gabi, grid naman siya mag-charge mga ka-DIY. Ano yung kaibahan ng PB first at saka PB and grid? Yung PB and grid po, sabay siyang mag-charge mga ka-DIY. Sabay yung PB at saka grid mag-charge ng ating battery. Kapag PB first, PB lang muna until mawala yung ating solar or gabi na, saka lang po siya mag-charge sa grid. So, nandito naman yan nakalagay. Ayan, basahin nyo na lang mga ka-DIY. So, try natin. Sabay, gawin natin PB. Ito. Ay, parameter number 5. Gawin natin PNG. So, PNG, ibig sabihin PB or solar and grid yung charging natin. So, check natin. Kaso hindi natin ma-check pala to ng mabuti kasi halos fully charged na yung aking battery. Pero yun lang po yun, yung setup na yun mga ka-DIY. So ayan po pwede nyo po yung gawin kapag may bagyo. Kapag mahina yung ating harvest. So ngayon kasi mataas kaya fully charged na yung battery ko. So ibalik ko na ha. So charging, only PB lang ako mga ka-DIY. Only PB. So, ayan napakita ko na mga ka-DIY. Meron pa bang tanong? Ayun. Ipakita natin yung mga parameter. Kasi may nagtatanong ano daw yung setting ko dito sa ating inverter. So, isa-isahin natin Medyo madami to. So, parameter number 1, output voltage 230. Parameter number 2, frequency 60 Hz. Output priority natin is PBG. 4 UPS. 5 only PB sa charging. Number 6 yung AC charging current. Tapos ito NCC is charging current sabay ng SCC ay ng solar at saka grid 60 amps. NDF on ko lang yan. LTS on. LTS 5 ulit 10 on. NIP on. PUS on. OLG 13 on. OLG 4 NUT 14 on. So BTG 25, BTB 16, 26.8, BT battery type 17 FEL. Battery alarm 18, 22 volts. Battery disconnect 19, 20 volts. So BCB ito hindi ko na to binago, itong mga to float kasi hindi naman ano tong battery na to Tapos ito sa mga grid setting na to mga ka-DIY hindi ko na binago tong mga default na to. So ayun, yung mga unang parameters lang na yun ang mga kailangan yung baguhin. So pakita ko na rin to. Yan yun, wala akong mga binago dyan mga ka-DIY. So tingnan nyo na lang kung gusto nyo ikumpara ha. 40 na, 41. O yun. Yun lang, 41. So hindi ko na binago yung mga huling setting na yun mga ka-DIY ha. So nakita nyo na. So yun po yung ating battery. Ay yun yung ating inverter setting. Ngayon last question. Nagtatanong paano daw yung grounding. So ipakita natin yung grounding. So sa nagtatanong ng grounding natin. So ayan po yung ating ground wire ng inverter nasa gitna.
So, ayan na nakakabit mga ka-DIY. Pinababa ko lang yan papunta sa ating breaker box. Ayan, no? Tapos kinonect ko sa grounding ng ating SPD, DC SPD, tsaka AC SPD. So, connected lang po sila. Tapos ito na yan. Palabas na yan mga ka-DIY. Yung grounding na yan, ayan no. Palabas na po yan ng bahay. So, yun lang po yung grounding ko dito sa inverter at saka dito sa ating SPD. Tapos yung solar panel, siyempre, meron din yun. Papunta din sa labas mga ka-DIY. So, ayan. Kung meron pa po kayong katanungan sa ating setup, so far naman halos isang buwan mahigit. Kailangan ko na nga linisin, oh, maitim na. So, maitim na yung filter mga ka-DIY. Mahigit isang buwan na po yan, wala namang problema. 2 beses lang pala may naging siguro madaling araw yon. Nangyari parang nag-battery loss siya. So, hindi ko alam bakit. Kung software bug lang ba yun. Pero so far, hindi pa naman ulit nangyayari. Kasi pag nangyari yung battery loss, mga ka-DIY, mangyayari yung hard switch. So, ang nangyayari, namamatay yung mga gamit sa bahay and then mabubuhay ulit. So, twice pa lang naman siya nangyari. Hindi ko alam kung software problem lang yun. Pero kung yung battery nyo naman ay hindi nalolobat, hindi mangyayari yun. Sa akin kasi sa gabi, sa madaling araw, nauubos na yung ating battery. So, update ko kayo kapag mangyayari pa ulit yon. Magiging problema talaga. Pero kung hindi naman, siguro, hiccup lang yan mga ka-DIY. So, yun lang. Kung may tanong pa kayo, comment lang kayo mga ka-DIY. Try nating sagutin. Baka meron pa ako hindi nasagot. So, yun lang. Maraming salamat mga ka-DIY and thank you for watching.